Ang kwentong mapapakinggan ninyo ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ito ng isa nating kabaryo na si Epoy. Nangyari ito taong 1996 sa lugar ng Bugasong, Antique. Bago natin simulan ang kwento mga kabaryo, sa mga may gusto ng gamit punta lang kayo sa TikTok shop natin, Kwentong Baryo Shop 8888. Nasa dulo rin ng kwento na to ang sasabihin ko tungkol sa produkto. Yun lang naman mga kabaryo, balik na tayo sa kwento. Sa mga panahong ito ay nasa edad 28 anyos pa lamang itong si Epoy. Isa siyang masipag na mangingisda. Uli lang lubos na siya, simula pa noong ipinanganak. Ang tanging kasama lamang nito sa buhay ay ang kanyang tiyuhing si Arman at ang anak-anakan nitong si Bugoy, kung saan kasama ni Epoy sa pangingisda. Minsan isang beses noon, pabalik na sila sa may pangpang at may kokonting huli lamang. Dahil sa pagkaburyong ay napagdiskitahan ni Bugoy ang katig habang inuulitan niya ito ng pangalan niya. Laking gulat na lamang nito dahil hindi tinatablan ng kutsilyo ang kahoy na yon. Kuya Epoy, anong klaseng kawayang gawa ang katig na ito? Bakit ayaw pong tablan ng kutsilyo ko? Katulad lang naman sa mga pangkaraniwang bangka ang sasakyan natin, Bugoy. Parehong materyales at wala ng iba pa. Pero bakit ganito po? Kanina pa ako nag-uukit dito pero ayaw talaga. Dahil yan dito, Bugoy, sa mutya. Kalahating dekada na ang bangkang ito. Ilang bagyo na din ang naranasan pero tignan mo, wala pa ring sira. At kahit kailan, hindi pa natin ito kinumpuni, di ba? Kaya po pala. Kala ko kasi aswang lang tumatalabang mutya mo, kuya. Pati pala sa mga bagay. Kuya Epoy, pwede mo rin bang patibayin ang katawan ko? Yung tipong hindi na ako tatablan ng sakit ba? Nako, hindi na kailangan ng mutya ang katawan mo, Bugoy. Sa kapal ng mukha mo, baka magiging bakal ka na. Si kuya talaga. Hindi naman ganun kagrabe ang kapal. Medya-medya lang. Pero seryoso kuya, paano ka ba naging antingero? At dito na nga inilahad ni Epoy ang kanyang pinagmulan. Base din ito sa kwentong alam niya mula sa kanyang tiyo. Isang gabi, habang hirap na hirap sa panganganak itong si Gurang, nanay ni Epoy, ay sumabay din ng sitwasyon ang pang-iistorbo ng isang aswang. Ngunit kung naghirap itong si Gurang, ay mas nahihirapan naman ang aswang na makuha ang kanyang sanggol. Dahil sa maniwala man kayo o sa hindi, itong si Gurang ay isang babaylan. Pero mas kilala siya ng lahat bilang manggagamot. Habang abala ang kumadrona sa pagpapaanak kay Gurang, hindi naman magkanda-ugaga ang asawa nitong si Eliasar sa pagdepensa laban sa aswang na yon. Pinagsabay na ni Gurang ang panganganak at ang pagbibigay proteksyon nilang lahat laban sa umaataking aswang. Isipin nyo na lamang kung gaano ito kahirap sa isang babaeng nanganganak. Kahit nasa ganoong sitwasyon ay nakikipaglaban pa rin siya sa pamamagitan ng espiritual na paraan. Hanggang sa nakita na lamang niya si Eliasar na bumagsak na sa lupa at wala ng buhay. Pinilit niyang mailabas ang sanggol at nang nakalabas na ito at malakas na umiyak, ay nagkalampagan pa ng gusto ang buong bahay nila dahil ito sa pagwawala ng aswang. Ilang sandali pa ay dumating na si Arman kasama ang iilang katao upang itaboy ang aswang. Nakiusap naman itong si Gurang sa kapatid niyang si Arman na kunin muna ang atensyon ng aswang dahil may gagawin siya. Nang mabaling na ang atensyon ng aswang sa mga kalalakihan, ay dito na isinagawa ni Gurang ang paglilipat ng kanyang proteksyon sa kanyang anak. Ipinatong din niya sa dibdib ng anak
ang kwintas kung saan nakakonsagra ang mutya ng magkuno. Naluluhang nagbilin itong sigurang sa kumadrona na wag ihiwalay ang kwintas sa anak niyang si Epoy. Umiiyak naman na tumango ang kumadrona at naupo pa ito sa sulok ng silid at kalong-kalong ang sanggol habang sigurang ay pilit na bumangon at naglakad. Sa abot ng kanyang pinakauling lakas ay nilabanan niya ang aswang at naging payapa ang gabi. Ngunit kasunod ng pagkatahimik ng lahat ay ang pagbagsak naman nitong sigurang. At iyon ang naging simula sa kapangyarihang tangan ni Epoy na ilipat sa kanya ang proteksyon at gabay ng mga sinaunang babaylan, pati na rin ang mutya ng magkuno. Konting description lang mga kabaryo. Sa mga hindi nakakaalam, ang mutya ng magkuno ay mula ito sa mismong kahoy na may kaparehang pangalan. Ang katangian ng kahoy ng magkuno ay ubod ito ng tigas at sinasabing bukod sa pinakamatigas na kahoy sa bansa, ito rin ang pinakamahal na kahoy sa atin. Kaya naman ang mutya nito ay nagtataglay ng napakatinding kabal sa sino man ang may hawak nito. Napakabihira din ang mutyang ito at napakabisa pagdating sa espiritual na depensa. Ngunit may napakalakas naman na pang-opensa. Ayon pa sa mga matatandang kwento, isa ito sa mutya na iniiwasan ng mga mangkukulam o mambabarang. Kahit ang mga manggagaway ay walang panama sa lakas ng depensa nito. Balik na tayo sa kwento mga kabaryo. Bumaba na nga sina Epoy at Bugoy sa bangka. Bitbit lamang ang kalahating balde ng isda. Pinauna ni Epoy sa bahay ang kasama dahil kukuha pa siya ng kamote sa bundok upang may pandagdag sa pagkain nila. Samantala, hindi naman maiwasan ni Bugoy na banggitin sa ama ang nalaman nito tungkol kay Epoy. Huwag maging matabil ang bibig mo, Bugoy, tungkol sa mga ganitong bagay. Minsan may mga pangyayari sa nakalipas na hindi na dapat pinag-uusapan pa. Sa palagay ko ay sapat na ang mga narinig mo. Kaya huwag ka nang mag-usisa pa. Bakit po, Itay? May ibang kwento pa bang hindi sinasabi sa akin si Kuya? O baka hindi niya pa alam? Kasasabi ko lang na huwag ka nang mag-usisa. Eto ka na naman humihirit pa. Mas mabuting linisin mo na lang ang mga isda kaysa kung ano-ano ang mga itinatanong mo dyan. Ilang sandali pa ay nakauwi na itong si Epoy. Bitbit ang kalahating sako ng mga kamote. Lumapit naman agad ang tiyuhin niya at mahinang nagwika tungkol sa sinasabi nito kay Bugoy. Inabisuhan naman siya ni Epoy na mas mabuting hindi na ibahagi kay Bugoy ang iba pang mga bagay. Medyo umalma naman itong si Epoy dahil kahit hindi kadugo, kapamilya na ang turing niya kay Bugoy. Sa kanila na kasi ito namulat. Sa mahina pa ring boses nakiusap itong si Arman na iba ang sitwasyon ni Epoy kumpara sa ibang namatayan ng magulang. At upang wala ng argumento ay tumango na lamang si Epoy at tumungo na sa likod bahay. Samantala, isang hapon, habang naglalakad si Bugoy, ay nakasalubong niya ang isang babaeng matanda. Kulubot na ang balat at bahagyang nakayuko na ang tindig nito. May dala din itong tungkod pang alalay sa paglalakad. Maliit lang din ang matanda at mukhang mabait naman. Nagtanong naman ito kay Bugoy kung nasaan ang bahay ni Gurang. Medyo napaisip itong si Bugoy dahil ang totoo, isa lang ang kilala niyang Gurang sa baryo. Walang iba kundi ang ina ni Epoy. Pero hindi niya ito nasilayan. Kaya naman ay itanong na lang niya kung ang inahanap ba ng matanda ay ang manggagamot ba na si Gurang. Ngumiti at tumango ang matanda na tila nabuhayan. Subalit nang sabihin ni Bugoy na matagal nang patay si Gurang, ay tila ba nalungkot ang matanda. Sinundan naman niya ng isa pang tanong kung ano sana ang kailangan niya sa manggagamot.
Sumagot naman ang matanda na nais niya sanang magpagamot. Muling napaisip itong si Bugoy dahil halos 3 dekada nang patay itong sigurang. Kung parokyano siya nito, imposibleng hindi alam ang nangyari. Ngunit inintindi na lamang ni Bugoy at dahil doon ay nagpaalam na lamang ang matanda. Pero bago pa ito tumalikod ay natanong nito kung kakilala ba niya itong sigurang. Sumagot naman si Bugoy na sigurang ang kapatid ng kanyang ama at iyon ang malaking pagkakamali ni Bugoy. Dahil sa narinig, kumislap ang mga mata ng matanda. Ngumiti ito at nagpaalam na ng tuluyan. Ang tagpong yon ay hindi naman binigyang halaga ni Bugoy. Hanggang sa ilang araw lang ang nakalipas ay biglang nagkasakit itong si Bugoy. Sanay si Epoy na laging nauna si Bugoy kung papalaot sila. Ngunit sa umagang yon ay nakaiga pa ito. Nang alugin ito ni Epoy ay napakainit ni Bugoy. Agad na kumilos ang antingero upang mabigyan ng lunas ang binata. Naghintay muna ng ilang minuto si Epoy bago nagpaalam sa tiyuhin upang mamalaot na lang mag-isa. Ngunit ang sandaling yon ay ang huling beses na pala niyang may kitang buhay itong si Bugoy. Sumapit ang hapon. Papadaong na si Epoy sa may dalampasigan. Batid niya na napakatahimik sa tabing dagat. Hindi ito pangkaraniwan. Bumaba naman siya bitbit ang 2 timba na puno ng mga isda. Marahan siyang naglakad habang sinisipat ang paligid. Ang kabahayan ay tila walang tao at ang palaruan ng mga bata ay wala ni isang ingay. Hanggang sa natanaw niya na ang mga tao na nagkukumpulan sa kanilang bahay. Bigla namang kumabog ang dibdib ni Epoy. Unang sumagi sa kanyang isip ay ang kanyang tiyuhin. Ngunit nang makapasok na siya, dito niya nakita na humihikbi habang kalong-kalong si Bugoy na wala ng buhay. Bigla namang tumigil ang mundo ni Epoy nang makita na isa ng malamig na bangkay itong si Bugoy. Kung tutuusin kasi, para niya na itong tunay na kapatid. Napadaos-dos siya sa pagluhod sa may sahig. Nanginginig ang mga kamay. Magkahalong awa at galit ang damdaming umusbong ng sandaling yon. Ilang minuto pa bago nahimasmasan itong si Epoy, nilapitan niya ang bangkay at sinuring mabuti. At dito muli siyang natigilan nang maramdaman niya ang sumpa ng barang sa katawan ng biktima. Nanlaki naman ang kanyang mga mata at napaisip kung bakit hindi niya ito naramdaman kaninang umaga. Akala niya pa ay isang pangkaraniwang lagnat lang ang dumapo kay Bugoy. Nakiusap naman itong si Epoy sa kanyang tiyuhin na kung maaari ay ilibing agad si Bugoy. Hindi magandang pangitain na ang biktima ng barang ay paglamayan pa ng matagal. Mabigat man sa kalooban ay kinabukasan agad ng hapon ay inihatid na sa huling hantungan ang kawawang binata. Nagwakas man ang buhay ni Bugoy pero hindi ang paghahanap ni Epoy ng hustisya. Nararamdaman niyang nasa paligid lang ang gumawa nito sa binata. Habang nasa harapan ng puntod ay pilit iniisip ni Epoy kung saan lugar at sino ang mga nakakasalamuha ni Bugoy. Pero wala talaga siyang maisip. Kilala ng buong baryo si Bugoy at halos lahat ay kaibigan niya. Hanggang sa dumating ang isang araw na may nabalitang biktima di umano ng barang. Agad na pinuntahan ni Epoy ang bahay ng biktima kung saan isang binata din ang biktimang yon. Nang mahawakan niya ang pulso nito ay biglang nangisay ang biktima. Sa hindi nakakaalam, si Epoy ay hindi naman talaga biyasa sa panggagamot. May kakayahan lamang siya na tuntunin ang pinagmulan o dahilan ng sakit pero napakaliit ng kaalaman niya sa panggagamot. Kung mauhuli at mapapaslang niya agad ang nagbigay ng sakit,
ay malaki ang tsansang mailigtas pa ang biktima. Gayunpaman, sinubukan niyang pabagalin ang epekto ng sumpa pero nakatutok siya sa pagtunto ng mambabarang. Kinabahan na siya nang maramdaman niya ang lakas ng kalaban. Alam niya na hindi ito basta-bastang kalaban. Sa unang pagkakataon ay naharang ng mambabarang ang kakayahan nitong si Epoy. At bilang kapalit ay tuluyang pinaslang ng kalaban ang binata. Napatras at nanlumo na lamang itong si Epoy nang makita niya ang huling paghinga ng binatang yon. Napasugod naman agad ang mga magulang ng binata at pakiramdam ni Epoy ay nanliit siya sa iya dahil hindi niya naagapan ang biktima. Nagkagulo na sa buong bahay at wala nang nakapansin pa kay Epoy. Mabigat ang dibdib niyang lumabas. Sa kanyang galit ay pinunteriya niya ang isang puno, ngunit bago pa man ito matadtad ng suntok ay nakita niya ang isang matandang babae na naglalakad palayo sa lugar na yon. Medyo nakukuba na at may dalang tungkod. Gawa na rin sa bigat ng loob ay hindi niya na pinansin pa ang matanda. Napaupo na lamang siya sa tabi ng puno, nakatitig sa lupa habang iniisip kung sino ang mambabarang sa kanilang baryo. Samantala, gabi na nang makauwi siya. Naabutan niya ang tiyuhin na tulalang nakaupo sa hagdanan sa may kusina. Hindi na lamang niya ito inistorbo dahil alam niya na sobrang bigat pa ng dinadala nito. Ngunit bigla namang nagwika ang matanda. Epoy, makulit pero mabait na bata si Bugoy. At kung nakagawa man ito ng kasalanan, hindi yun mag-aatubiling magsabi sa akin. Alam ko na walang ginawang mali ang anak ko. At dahil doon, sinadya ang pagbarang sa kanya. Isang baliw ang gumawa nito sa aking anak. Napayuko na lamang siya dahil wala naman siyang maisagot sa tiyuhing naghihinagpis. Marahan naman siyang tumalikod at pumasok ng kwarto. Samantala, kakalibing pa lang ng binatang biktima ay may sumunod na binarang na naman at isang binata ulit ang biktima. Ito na ang ikatlong biktima ng barang sa kanilang baryo. Mabilis na sumugod si Epoy at napagtanto niya na parang iisa lang ang bakas ng kalaban at kung sino ang bibiktimahin. Nakapagsalita pa ang binata sa huling beses at ayon dito, wala naman daw siyang nakaalitan o nakaaway. Ngunit sa kasamaang palad ay tila nawalan na ng kakayahang magsalita pa ang binata at nakatirik na lamang ang mga mata nito. Sa muli ay isa na namang biktima ang napaslang sa harap mismo ni Epoy. Napaatras ang antingero at lumabas ito ng bahay. Tanging panlulumo na lamang ang kanyang nadama sa mga oras na yon. Naglakad naman ang binata dala ang bigat ng pangyayari at napansin niya sa tagiliran ng mata na may tao. Sa paglingon niya ay nakita na naman niya ang matandang babae at papalayo na ito sa lugar. Kumunot ang noo ni Epoy at agad na nagkaroon ng duda. Tahimik niya naman itong sinundan hanggang sa ilang metro na lang ang pagitan niya dito. Mawalang galang na po, Lola. Mukhang ngayon lang kita nakita sa lugar namin. Maaari ko po bang malaman ang pangalan ninyo? Magalang na sambit ni Epoy ngunit tumigil lang ang matanda at ilang segundo pa ito bago sumagot. Nagpakilala itong si Pina. Humakbang agad paabante. Kung tutuusin, nakakaawa ang itsura nito. Pero hindi nagpadala si Epoy sa anyo ng matanda. Ramdam niya na may kakaiba dito. Sinubukan ni Epoy na lagpasan siya ngunit biglang may enerhiyang hangin ang namagitan sa kanila at pareho silang tumilapon. Dito mabilis na bumangon ang binata at sinipat kung saan na nagpunta ang matanda. Hanggang sa nakita niya itong nakaupo sa lupa
habang hawak ang tungkod. Nanlilisik ang mga mata nito at nagtanong kung kaano-ano niya itong si Gurang. Tinitigan muna ni Epoy ang matanda at may mga tingin ito na kasing talim ng punyal. Sa normal na boses ay lantaran niyang sinabi na siya ang nag-iisang anak ng babaylan. Nang dahil sa narinig ay mabilis na tumayo itong si Pina. Ang kilos nito ay hindi na akma sa kanyang edad. Napakaliksi at patakbong sumugod sa binata. Walang humpay na pinaghahampas nito ang antingero habang umiiwas at nag-oobserba lamang itong si Epoy. Nais niyang matiyak kung anong uri ito hanggang sa may biglang nagwika ng, Pina, tama na yan! subalit imbis na uminto ay mabilis nitong sinugod si Arman. Agad namang nagbitiw ng tigalpo itong si Epoy na tumama sa matanda. Tumalsik ito at nag-iwan ng sigaw. Animoy naging alikabok ito at naglaho sa hangin. Dito pinuntahan agad ni Epoy ang tiyuhin at tiniyak na hindi ito nasaktan. Sa kanilang pag-uwi, doon na nagtanong si Epoy kung bakit kilala niya ang matanda. Isang malalim na buntong hininga ang itinugon ni Arman bago naman ito nagsalita. Isang revelasyon ang nalaman ni Epoy ayon kay Arman. Si Pina ay ang kapatid ng aswang na pinaslang ni Gurang noong gabing ipinanganak siya. Malungkot din na ipinagtapat ni Arman na may malaking bahagi siya sa kamatayan ng kanyang kapatid dahil si Pina ay ang babae noon na nililigawan ni Arman. Dagdag pa nito, si Pina ay isang uri ng mambabarang at kahit sa kabila ng ganoong kakayahan ay tinanggap ito ni Arman na ikinagalak naman ni Pina. Nagkamabutihang loob sila, subalit tutol dito ang kapatid ni Pina na isang aswang. Alam kasi nito na isang babaylan ng kapatid ni Arman, kaya hindi ito papayag na magkaroon ng kaugnayan sa mortal nitong kalaban. Pero Tiyo Arman, sa haba po ng panahon bakit ngayon lang nagpakitang muli si Pina? Marahil ay nagpapalakas pa ng kapangyarihan si Pina. Dahil baguhan pa ito noon sa larangan ng pambabarang. At ngayon, handa na siya upang maghiganti, Epoy. Patawarin mo ko dahil kung hindi ako nagmahal ng isang mambabarang, ay hindi sana ito ang buhay mo ngayon. Marahil kasama mo pa ngayon ang mga magulang mo. Tiyo, wag mo na pong isipin yon. Nagmahal ka lang at alam kong hindi mo naman po ginusto ang mga nangyari noon. Buong akala ko ay nilimot na ni Pina ang lahat. Kilala ko siya. Kahit taglay niya ang itim na kapangyarihan, hindi siya basta-basta nananakit. Lalo pa ang pumaslang. Maliban na lang kung nilamon na siya ng pag-uudyok ng isang nilalang na malapit sa kanya. Malapit na nilalang? Ano po ang ibig ninyong sabihin, Tiyo? Epoy, ang aswang na kapatid ni Pina ay hindi pinaslang ng iyong ina. Bagkus ay pinatawan ito ni Gurang ng napakabigat na parusa, ang paulit-ulit na kamatayan. Nanlaki naman ang mga mata ng binata sa kanyang narinig. Buong akala niya ay matagal nang patay ang aswang na yun, pero mas malala pa pala ang sinapit nito. Paglalahad pa ni Arman, ang pangalan ng aswang ay Bartolome. Buhay pa ito, pero nagmistulan na itong bangkay. Dahil sa butot balat at sa tuwing kabilugan ng buwan, ay mararanasan ang napakasakit na pakiramdam bago naman mamatay. Subalit pagsapit ng umaga ay muli itong mabubuhay. Paulit-ulit itong nararanasan ni Bartolome sa halos 3 dekada. Ito marahil ang nag-udyok kay Pina upang maghigante. Napaluha na lamang si Arman dahil sa lihim nito, dahil na rin sa pagmamahal at pagkaawa niya kay Pina. Kaya minabuti niyang ilihim ito sa kanyang pamangkin.
Buong akala niya ay hindi na magbabalik pa si Pina. Napaupo na lamang sa may sahig si Epoy at natulala. Hindi naman niya magawang magalit sa kanyang tiyo Arman. Dumaan pa ang ilang minutong pananahimik hanggang sa nagtanong na si Epoy kung saan matatagpuan ang aswang na si Bartolome. Balak ni Epoy na tapusin na nito ang mahabang panahon na paghihirap ng aswang na yon. At nais din niyang isunod ang kapatid nitong si Pina dahil na rin sa pagpaslang ng 3 binata at isa na dito ay si Bugoy. Inisip na rin kasi ni Epoy na si Pina ang mambabarang na pumaslang sa mga biktima. Tama ka, Epoy. Dapat nang matigil ang kahibangang ito. Base sa aking nasaksiyan kanina, hindi na si Pina ang babaeng minahal ko noon. At siya marahil ang pumaslang sa anak ko at sa iba pang kabataan. Ngayon pa lang po ay humihingi na ako sa inyo ng paumanhin, tiyo. Dahil hindi ko sasantuhin ang magkapatid na demonyo. Kinabukasan, 3:00 ng hapon, nakatayo na si Epoy sa mismong tapat ng bahay ni Pina. Tanaw niya ang buong paligid nito at kabuuan ng bahay. Maya-maya pa ay bumukas na ang pinto. Bumaba na ang isang matandang babae na tila nakukuba na. Bagamat gano'n ang itsura nito, taliwas naman ang tingin nito na animoy kumikislap sa labis na talas. Humakbang naman ito ng ilang yapak hanggang sa dahan-dahan itong tumayo ng matuwid at ang dating payat na pangangatawan ay biglang nagkalaman at nawala ang mga kulubot nito sa buong katawan. Ngumisi naman itong si Pina na halos kalahati ng kanyang edad ang naging itsura. Ibig sabihin nito, ganoon na kalakas ang mambabarang. Bumungad ng talumpati si Pina at ayon dito, nagkamali siya ng pinaslang noong una. Akala niya kasi ay anak ni Gurang ang kanyang napaslang at ang kanyang tinutukoy ay si Bugoy. Kasabay ng ngisi at mahinang pagtawa nito ang pagngingit-ngit sa galit ni Epoy. Nag-uumpugan ang mga ngipin sa tindi ng naramdaman. Bahagyang ibinaling ni Epoy ang tingin sa nakabukas na bintana at nalanghap niya ang amoy ng isang aswang. Dapat kang magpasalamat sa akin, Pina. Dahil sa araw na ito, magtatapos na ang paghihirap ng kapatid mo. Tatapusin ko na ang sinimulan ng aking ina. Gawa nga sa sinabi ni Epoy, nanlisik ang mga mata ni Pina at sumigaw na ito ng matindi. Dumi pa ito at nag-usal naman sa hangin. Kasabay ng pagaspas ng hangin ay nagsilabasa na ang mga pinagsama-samang uri ng insekto. Nagmistulan itong kumot na inilapag sa ere. Subalit hindi natinag ang binata. Bagkus, literal lang ito naglakad. At habang inaatake siya ng mga insekto, ay tumatalbog lang ito sa kanyang katawan. Bagay na labis ikinagulat ng mambabarang. Dito napapatras na ang mambabarang at hindi nito napigilan ang binata na makapasok sa mismong pamamahay nito. Sumigaw itong si Pina at pinapalayas si Epoy kasabay sa pagmando niya sa mga insekto na atakihin ang binata. Ngunit wala itong epekto kay Epoy. Sa pagpapatuloy pa ni Epoy ay halos magwala na sa galit itong si Pina. At doon sa loob ng isang silid, nakaratay itong si Bartolome. Nanlaki naman ang mga mata nito at pilit na nagmamakaawa sa mahina at garalgal na tono. Biglang natahimik ang paligid. Si Pina ay nakikiramdam ng maigi mula sa labas ng kanyang bahay hanggang sa lumusot si Bartolome sa dingding at bumulagta na sa lupa. Lalapitan sana ito ng kapatid ngunit biglang sumugod si Epoy dahilan upang mapatras ito. Nakiusap naman siya na wag nang galawin ang kapatid ngunit buo na ang desisyon ni Epoy. Hinawakan nito ang leeg ni Bartolome at dahan-dahang iniangat.
umiiktad na ang katawan nito sa pagkakasakala habang umaatake naman ang mga insekto ni Pina. Dahil sa walang epekto ito ay mismong si Pina na ang lumapit sa antingero at pinagpapalo niya ng tungkod ang binata. Nahawakan nito ni Epoy at inihagis lang si Pina. At sa mismong mga mata ng mambabarang ay ipinakita ni Epoy kung papaano niya unti-unting pinaslang si Bartolome. Tumitirik na ang mga mata nito at bumuka na ang bibig na nakalabas ang dila, tanda ng malakas na puwersa sa leeg. Kahit desperado na, ay pilit na humahalakhak si Pina at ipinagyabang panamuli din namang mabubuhay ang kapatid. Ngunit yon ang akala niya dahil sa pagbitiw ni Epoy ng usal. Sa ilang segundo ay nasilayan ni Pina ang imahe ni Gurang na nasa likuran ni Epoy at nakangiti pang tumitig sa kanya. Kasunod sa paglaho ng imahe ni Gurang ay ang pagkaagnas ng katawan ni Bartolome. Unti-unting nilipad ng hangin ang tila alikabok na bangkay ng aswang. Sa takot ni Pina ay tumakbo ito ngunit isang tigalpo ang tumama sa likod, dahilan upang bumagsak na siya sa lupa. Kasunod nito ay ang mga baging na humila sa kanyang katawan hanggang sa nasa mismong paa na siya ni Epoy. Pilit niyang kinakalmot ang binata pero hindi man lang ito nasugatan. Sa tindi ng kabal ni Epoy, wala nang nagawa pa si Pina kundi ang magpumiglas. Inagaw ni Epoy ang tungkod at ito mismo ang ginamit upang ipalo sa mambabarang. Sa bawat paghampas ni Epoy ay unti-unting bumabalik sa pagiging matanda itong si Pina. Kaawa-awa man ang itsura nito, subalit hindi nagpalinlang ang binata. Inundayan niya ito ng matitinding suntok hanggang sa sumuka na ito ng dugo. Ilang minuto pa ang lumipas, gumapang na sa lupa ang matanda at tila ba nagmamakaawa. Dito na sinilaban ni Epoy ang bahay ni Pina. Halos kumawala naman ang kaluluwa ng mambabarang dahil hinihila na siya ni Epoy patungo sa nagliliyab na tahanan. At bilang panghuli, inihagis ni Epoy ang mambabarang sa tila impyerno sa ibabaw ng lupa. Sumisigaw ito habang lumalangoy sa apoy ng dagat. Wala na rin itong kakayahang makapagpalabas pa ng mahika. Kasabay na natupok ang katawan ng mambabarang na matagal nang may balak na maghiganti sa binatang anak ni Gurang, ang antingero na may gabay ng sinaunang babaylan. Okay, so yon mga kabaryo, para sa akin, nandun na naman tayo sa part na bitin yung storya, no? Pero wag kayo malungkot kasi mismong si Epoy yung kausap ko rito at marami siyang gusto pang ipadalang kwento, no? Parang part 1 lang daw to nung karanasan niya kasi sinimulan niya nung bata siya. Lalo na nung nahasa na siya kasi nakatagpo pa siya ng ermitanyo. So hindi literal na biyasang antingero tong si Epoy pero nung tumagal nahasa na siya ng sobra tapos kargado rin to ng mga mutya. Ayaw niya na rin ipasabi kung ano yung mga mutya kasi gusto niya pag nagkaroon ng oras may padala niya yung kwento kung paano niya nakuha yung mga mutyang yon, pero bibigyan ko na kayo ng hint. 5 mutya yung tangan niya kasabay nung kahoy ng magkuno. Tapos yun pa, about naman dun sa produktong sinabi ko sa bungad, magkakaroon tayo ng pulseras ng magkuno. Ito pwede kong ipagyabang sa inyo to mga kabaryo, sa unang pagkakataon tayo pa lang ang magkakaroon ng magkuno bracelet. May basbas to ng antingero na taga Quezon at malalaman niyo to pag nagpadala na ng istorya tong si Epoy kasi parang doon natahi yung mga kwento talaga. Bali si Epoy pa rin yung kausap ko rito saka yung iilang antingero kaya lang sobrang layo nila, Quezon sila. Hindi ko na lang din sasabihin yung eksaktong lugar kasi ang ginagawa niya ngayon parang
tumatawid siya from Quezon to Antique, Antique to Quezon kasi meron din siyang pamilya pero yun nga sa ngayon nakapokus siya sa pamilya niya pero okay na rin naman yung buhay niya. So parang ang ginagawa niya nagtuturo na lang siya sa mga kabataan no na may gustong mag-aral ng kanan. Kumbaga hinahasa niya yun pero siya hanggang ganito na lang kasi tumanda na rin tong si Epoy. Tandaan nyo 1996 to nangyari. Medyo sariwa pa. Halos kaedad ko lang. No, so yun, hintayin nyo yung magkuno natin. Isa yon sa pinakamagandang gamit mga kabaryo. May ritual na yon, ritualize na at magagarantisa sa inyo mismo ni Epoy na konsagra na yon. Tapos yun pa may paparating pa tayong lana na may orasyon kompleto. Kumbaga lahat ng orasyon nandun. May kita nyo rin yun. Sa ngayon sobrang busy natin pero tutukan nyo kasi baka bago yung 10-10 ng TikTok shop mag-post na tayo ng mga produkto ron. Magmula sa mutya ng dayap, mutya ng salsagan, tres pico, ano pa ba, marami akong gustong ipakita. Tas ito nga, yung pinakahinihintay kong mutyan ay kahoy ng magkuno na pulseras. Bali siya, hindi siya literal na siya pero sila mismo sa Quezon yung gumawa nito kaya basbasado na to. Kumbaga gagamitin na lang. Parang tulong na rin to dun sa mga may advokasya kasi tong si Epoy. Kumbaga tulong na lang din dun. No, syempre pampaluwal sa pang-araw-araw nilang pagkain ganyan. Nag-usap na kami. So hintayin nyo na lang. Tapos meron pa akong kausap na taga Negros. Sinukuan naman to, kahoy ng sinukuan. Hindi to yung bunga no. Bale iba rin to. Kumbaga baging o mas kilala sa kahoy ng sinukuan, hinulma, binilog, ginawang pulseras. Hintayin nyo rin yun. Sana makuha natin. Kayo kung may komento kayo sa kwento ni Epoy, kung nabitin kayo, comment down below kasi mababasa niya raw yan. At hindi yung Epoy yung totoo niyang pangalan, Maestro. Bigyan ko lang din kayo ng hint. Maestro ang una nitong palayaw sa kanila kaya kilalang kilala to. So yun lang. Punta kayo sa TikTok shop natin, doon tayo mag-usap, PM nyo ko. Magkakaroon tayo ng maraming discount lalo na 10-10. No? So yun. Sa ngayon hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat.